tayong dalawang bagyo na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung unang bagyo nga na may international name na si Typhoon Matmo o ito yung dating si Bagyong Paulo. At huli nga yung namataan sa layong 1,190 kilometers kanluran na extreme northern Luzon. May taglay ito ngayon na lakas ng hangin na maabot ng 150 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pagbugso na umaabot hanggang 205 kilometers per hour. Patuloy nga itong kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis naman yan na 20 kilometers per hour. At anytime from now, ngayong araw, ay maaari na nga yung maglandfall dito sa may katimugang parte ng China. Wala naman itong direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa, ngunit hinahatak nga nito yung southwest monsoon o hanging habagat na siya nagdadala ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pagulan dito nga sa may Palawan at sa Kalayaan Island. Samantalang yung ikalawa naman nating bagyo sa labas ng ating PAR, ito nga yung bagyo na may international name na si Tropical Storm Halong. At huli nga yung namataan sa layong 2,150 kilometers, silangan, hilagang silangan, nitong extreme northern Luzon. May taglay naman to na lakas ng hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pagbugso pa na umaabot hanggang 90 kilometers per hour. At patuloy nga ito kumikilos pahilagang kanluran ng napakabagal. At sa nakikita nga natin ay meron tayong dalawang senaryo na maaaring mangyari dito kay Tropical Storm Halong. Unang-una, kung mas maapektuhan ito ng ridge ng high pressure area na nandito sa may parteng silangan niya, ay maaari nga na mas maaga itong kukurba pataas at hindi na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ikalawa naman, kung mas maapektuhan naman ito ng ridge ng high pressure area na malapit nga dito sa may mainland China, ay mas kakanluran nga yung pagkilos nito at maaaring makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit, dito lamang siya sa may northeastern periphery ng ating PAR at hindi naman natin nakikita na makakaapekto ito sa limang bahagi ng ating bansa kahit makapasok pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit, dahil nga makakapasok to kung sakali, ay maaari natin itong bigyan ng local name na si Kedan or ito nga kung sakali ang magiging ikalawang bagyo ngayong buwan ng Oktubre.